Sa ibang balita, pinagsasaksak ang isang senior citizen sa kanyang bahay sa Caloocan. Ang motibo ng krimen, pagnanakaw. At nakatutok si Mariz Umali. Ang payak at payapang tahanang ito sa Caloocan, minansyahan ng karahasan. Pasado alas 9 ng gabi, linggo, nang wasaki ng isang lalaki ang nakalock nitong pinto at walang awa niyang pinagsasaksak ang 69 na taong gulang na babaeng nag-iisang nakatira roon. Pero ang biktima pilit na tumawag sa kapatid gamit ang telepono. Nakatawag siya sa landline doon sa bahay ng kapatid ko. O tapos? Yun ang salita na hindi halos maintindihan. Papuntahan ako dito. 2 ulit daw po inulit. Papuntahan ako dito. Dinatnan siya ng 2 pamangkin na halos lupaypay na sa garahe ng bahay. Puro po dugo. Dugo ang duguan, magulo po yung bahay. Maraming dugo sa lapag. Nagkataon ding may nagpapatrolyang pulis. Timing na timing, pagkakita nila sa kapatid ko, ayan na rin yung patrol car. Madalian pong isinakay ang kapatid kong nabiktima, isinakay dahil yung mga pulis po, sila ang naghatid na sa hospital. Hinala ng pamilya pagnanakaw ang motibo sa krimen. Hindi ko sasabihin na merong may galit sa kanya kasi napakabait po niya. Matapos pong makapaglinis at tingnan kung anong mga nawawala, cellphone po at saka pera doon sa handbag niya. Yung ano po niyang pera is 25K po. Suspect na ngayon ang isang construction worker sa katabing construction site, bagaman at large pa. Na-retrieve yung cellphone a few hours. Cellphone ng kapatid niyo? Oo, na-retrieve po ng mga pulis. So maybe doon sila nagkaroon ng lead sa person of interest siguro. Sumuko ka na, napakabait ng taong sinaktan mo. May nakita ring flashlight at kutsilyo sa crime scene na hindi pag-aari ng biktima. Bukod sa mga saksak, may mga bugbog din sa mukha, mata, ulo at bibig ng biktima. Napakasakit dahil ito trauma po sa pamilya, hindi lang sa kanya. Patuloy ang pag-recover ng biktima sa ospital. Ang mga investigador naman may leads na raw at patuloy ang manhunt operation sa suspect na nananatiling at large. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.